Hello mga Automart, pag naghahanap kayo ng mga 7-seater MPVs, well, marami kami niyan dito sa automart.ph. For example na lang dito, meron kami Suzuki Ertiga, Honda BRV, Toyota Avanza, pati na rin ang Hyundai Stargazer. Pero para sa video na to, kukompare muna natin itong Honda BRV, pati na rin ang Toyota Avanza. Pag interesado kayo makita ang comparison ng Ertiga at Stargazer, well, stay tuned to our next video. So, ngayon, from the exterior, BRV versus Avanza, ano nga ba dito sa dalawa ang mas maganda? Well, depends talaga yan sa preference yun. Kasi dito, sa mga Honda vehicles, alam naman natin to that they really want to give you a sportier looking vehicle. And kitang-kita mo naman dito, mas compact in nature siya, mas sharp yung mga angles niya. Oo, kahit mas luma to, mas ano pa rin, basta mukha siyang mas sporty, para siyang Honda City na ginawang MPV, ginawang multi-purpose vehicle. Dito, naka-halogen headlights ka lang dahil ito yung S variant, pero at least meron ka pa rin naman fog lights dito sa baba. At dahil nga mas sporty siya, naka 16-inch rims ka na dito. Pagdating mo naman dito sa Avanza, well, mapapansin mo na less sporty yung design niya, pero mas modern kasi nga 2023 year model to versus itong 2018. And dahil mas relax nga ang nature nito, 15-inch rims ang meron ka dito. So, mas maliit siya, pero may trade-off naman yan, which we will talk about next. So, engine and fuel economy. Pagdating dito sa Honda BRV, you have a 1.5-liter engine na may 118 horsepower. Dito naman sa Toyota Avanza, 1.3-liter engine lang na may 98 horsepower. So, when it comes to fun to drive, syempre, doon ka sa Honda. Pero, dahil 1.5-liter engine to, mas matakaw siya sa gasolina compared naman dito sa Toyota Avanza. So pag efficiency naman or kung gaano katipid naman sa gasolina ang hanap mo, dito ka na sa Toyota Avanza. At the same time, pagdating naman sa ride, mas maganda rin talaga ang ride ng Toyota Avanza dahil number one, mas relaxed nga talaga ang nature nito. So hindi siya pang sporty driving, so mas malambot yung suspension. At the same time, sabi ko na nga rin na mas maliit ang rims na to. So mas malaki yung goma, mas malambot rin ang ride mo. Tingnan natin yung interior ng Toyota Avanza muna. Mapapansin nyo, just like yung exterior niya, very relaxed lang siya. So, wala kang sporty nature dito. Everything is just normal. Parang basic na basic siya. Practical siya. Wala kang masyadong mga soft touch materials. Halos lahat plastic lang dito. Pati na rin yung manibela mo, wala kang any sort of pindutan dito, pati na rin cruise control, maliban na lang dito sa audio controls mo. Dahil mas bagong coaching to, meron ka ng isang instrument cluster na may maliit na screen dyan sa tabi, pero actually hindi yan yung point ko. Ang point ko is, mas malaki na rin yung center touchscreen nito. So, may Bluetooth ka dito, meron ka iPod connectivity, may USB ka. Same time, etong pang-select mo ng aircon, hindi na siya yung knobs, diba? So, digital na lahat yan. That aside, sabi ko nga, maluwag ang coaching to dahil it's a very relaxed vehicle. So, mapapansin nyo dun sa second row, for example, malaki ang legroom mo dyan. In fact, mas malaki pa yata legroom mo dyan compared sa Toyota Innova eh. Pagdating mo naman dun sa third row, kayang-kaya naman talaga magsakay ng mga tao dun. Basta kung gusto mong maging komportable sila, islide nyo lang ng konti paharap itong second row seats mo. Ngayon, tingnan naman natin yung interior ng Honda BRV. Ngayon, nandito na tayo sa loob naman ng Honda BRV. Mapapansin mo agad na sporty talaga siya tingnan. So, yung instrument cluster mo pa lang, mas malalaki na yung mga gauges mo dyan. So, gusto ni Honda na makita mo talaga yung speed mo, for example, yung tachometer mo, for example, pag nagda-drive ka ng sportily. And mapapansin nyo rin siguro na kung mahilig kayo sa mga Honda, na yung interior nito, it will remind you of the Honda City. Yes, mukha talaga siyang Honda City. So, itong screen mo sa gitna, dahil nga mas luma to ng konti, hindi siya ganun ka up-to-date, pero pwede na rin naman, and madali pa rin naman siya gamitin. At the same time, pag nilagay mo sa reverse ng coaching to, papansin mo na wala siyang reverse camera. Meanwhile, yung Avanza, dahil mas bago ngayon, meron. Yung mga upuan mo rin, dahil mas compact nga ang size nitong coaching to, kailangan nilang nipisan ng konti. So, personally, hindi siya kasing komportable compared dun sa Avanza, na mas malaki ng konting upuan, mas padded siya. Kahit na ginanon nila yun though, yung legroom mo sa likod, hindi pa rin siya kasing laki nung sa Avanza. At the same time, pag magsasakay ka ng 7 passengers dito, pagdating dun sa third row, hindi rin talaga siya kasing luwag as the Avanza. So, yun nga yung point ko eh. Kung kailangan mo ng sporty na kotse, dito ka na talaga. Mas magugustuhan mo yung interior din ito. Pero pag hanap mo naman mas practical, mas maluwag, doon ka na sa Toyota Avanza. Pag brand new ang dalawang kotse na to, ay magkakahalaga ng lagpas 1,000,000 piso. And if you're gonna ask me ano sa dalawang to ang mas maganda, well, depends talaga yan eh. Kung naghahanap ka ng sporty na MPV, dito ka sa Honda BRV. Pag naghahanap ka naman ng mas comfortable na MPV, na mas maluwag, mas efficient, dito ka na sa Toyota Avanza. Pero ang good news is, no matter what you pick dito, kung ano man ang preferences ninyo, wala na yan sa 1,000,000 piso. Hindi na yan lalagpas sa 1,000,000 piso dahil kahit na
ganito pa ang mga kondisyon nito, mga Automart certified vehicles na halos bago pa tingnan, halos bago pa amuyin, napakamura na nila. You can get this Honda BRV S 2018 model now for around 600 plus thousand pesos lang. At ito namang 2023 Toyota Avanza E na talagang bagong-bago nga 2023 year model pa lang, nasa 17,000 pa lang ang mileage nito. You can get it for only around 800 plus thousand pesos. So, sulit na sulit ka talaga. Lagi niyong tatandaan kung hanap nyo ay mga used cars na parang bago, amoy bago, mukhang bago, i-Automart certified na yan.